So with that being said, no, pag-usapan na natin yung yung 8 steps on how we can reprogram our mind. So 8 steps kung paano natin mare-reprogram ang ating isipan. So dadako na tayo sa ating whiteboard. Okay. So yan, I hope na nakikita niyo yung ating whiteboard. So 8 steps. Paano mo mare-reprogram ang iyong isipan, ang ating isipan. So lahat ng mababanggit ko dito is nakakaapekto sa subconscious mind natin, aware ka man o hindi. Okay, kasi nga almost every time, even ako na meron akong ganitong klase ng level ng awareness, may mga times pa rin na naapektuhan ako ng mga bagay-bagay na hindi ako aware. Okay, tapos later on ko na lang nalalaman kapag meron ng negative na nangyayari, doon ako mapapatanong bakit ganito yung iniisip ko. So, doon. Kaya important na naiintindihan niyo to. Gawin mo to o hindi, maapektuhan at maapektuhan ka. Even though hindi ka aware. Okay? So, number 1, ito most sa inyo is alam niyo na kung ano ito, pero bibigyan natin siya ng konting parang recap at saka importance. Itong expose yourself. Okay, expose yourself to success. Pinaliit ko na lang para magkasya. Okay, expose yourself to success. So ibig sabihin nito is yung mga ginagawa natin kapag kung sino yung palagi nating kasama, di ba? Kung sino yung palagi nating pinakikinggan, kung sino yung palagi nating pinapanood. Di ba yung 5 senses natin? 5 senses natin, touch, see, vision, smell, taste, at saka ano pa ba? Hearing. Okay, hearing. So, yung 5 na yan, kasi diyan lahat pumapasok yung yung mga napoprogram sa atin Yung mga napoprogram sa atin. Pero most commonly sa atin dito sa negosyo natin is yung seeing, and alam niyo ba na majority ng parang nalimutan ko saan ko ito na ring panang sa Atomic Habits na audiobook. Narinig ko to na majority ng parang brain function natin is naka-focus siya sa vision. Okay, mas malaki yung binibigay na percentage ng energy ng utak natin sa paningin compared sa ibang senses. Okay? So very powerful yung nakikita natin. Okay? Very powerful yung nakikita natin. So sabi nga isa sa mga napakinggan ko sa Working with the Law na ang mata natin is lang naman to, hindi naman kung ano yung nakikita natin ng realidad. Itong mata natin is window lang yan ng kung paano tayo mag-isip. Yan lang yung nagiging window. So ibig sabihin yung perspective na tinatawag o yung pananaw. Pwedeng may isang sitwasyon na ang pangit sa paningin mo pero sa paningin ng iba maganda. So yun yung ibig sabihin nun. Kaya very powerful yan. So most of the time ang ginagamit talaga natin is vision, hearing, and vision and hearing. Kasi yung iba, touch, taste, at saka smell, di ba? Ano naman sa pang daily lives natin yan di ba? Pero ang pinakamalaking nakaka-influence sa atin sa 5 senses natin para ma-reprogram yung isipan natin is vision at saka hearing. Ayun, mga naririnig natin palagi at yung palagi natin nakikita. So, ito tinuro ko na to sa mga nakaraang module yung about sa kay Gregory Burns, no? Yung scientist, yung psychologist na nag-experiment kung gaano ka-powerful yung peer pressure. Okay, so bigyan ko na ulit kayo ng konting recap about doon. So meron silang ginawa na na test, okay, sa mga tao kung gaano ka-powerful yung peer pressure. No, bibigyan ko na lang kayo ng mabilis para hindi na tayo kasi naituro ko na to before. So kayang baguhin doon nila sa test na yon, doon napatunayan na kayang baguhin ng tao sa paligid mo yung pananaw mo. Hindi binabago hindi binabago is hindi lang binabago ay yung sa tingin mo ay tama at mali. Ang binabago talaga is yung way ng pag-iisip mo. Na yung mali, akala mo tama talaga. Para sa'yo, nagiging tama. Kahit mali. So, kung dati ang paningin mo dun sa isang bagay ay mali, nang dahil sa mga tao sa paligid mo, nababago yung isipan mo na nagiging tama. Hindi mo iniisip na tama to kasi sabi nila tama ito kasi gusto ko na ma-feel na na belong ako sa kanila para hindi kami magtalo-talo. Hindi Binabago talaga yung isipan natin. Ginagawa talagang tama ang mali at mali ang tama.
Depende sa kung sino yung kasama mo. So, double-edged sword naman yan kasi pwede mo siyang gamitin sa tama, which is ginagawa natin ngayon. Binabago ko yung isipan nyo. Okay? Pwede siyang gawin sa mali, which is yun, yung negative na side. No? Yung mga maling mga pananiwala at maling mga pananaw sa buhay. So, nagagamit naman siya both side. So, ginagamit natin siya ngayon sa tawag dito, sa mas magandang side na makakatulong sa inyo. So, yun yung isa sa mga experience ko before nung third year high school ako. Na hindi ko makakalimutan, third year high school ako, sinabihan ako ng tatay ko first day of class na iwasan mo yung hindi first time niyang ginawa yun, third year na ako. Sa first year at second year, hindi niya ako kinakausap about doon. Pero pagdating ng third year, sinabi niya sa akin na iwasan mo yung mga tropa na nagbibisyo, iwasan mo yung mga nagkakating classes. Sabi ko, nagtataka ako, bakit ngayon lang to sinasabi sa akin? Kasi first year at second year high school ako, never kong ginawa yon. Okay, hindi ko ginawa yan kasi takot na takot ako. Kasi nga, mabuting estudyante ako nung mga time na yon. Dahil ako ay elementary, nanggaling ako sa Christian school. Okay. Ngayon ko lang yata ito na-share. Nanggaling ako sa Christian na school. Kaya talagang mabait ako. Hanggang first year, hanggang second year. Nung napunta ako first year, second year sa public school, doon na medyo nag-iba. Pero hindi pa rin ako nagka-cutting. Ginaayos ko pa rin yung pag-aaral ko. Pero pagdating ng third year, no, sinabi sa akin ng tatay ko, iwasan mo yung bisyo kasi masama yan. Pero nagbibisyo siya. Nagbibisyo siya, no? Yun, sinabi niya sa akin yung mga dapat kong iwasan. So, iniisip ko, hindi man yan mangyayari sa akin kasi takot nga ako gawin yung mga bagay na yan. And lo and behold, after nung third year na yon, no, lahat ng sinabi niya nangyari. Naging tropa ko yung mga bad influence, natuto akong mag-cutting, no, natuto akong magbisyo, no, natutunan ko lahat. So, natuto akong magsugal, lahat ng mga katarantaduhan ng high school life, natutunan ko kasi public school na yung pinag-aaralan ko din ng mga time na yon. So, meron kasing one time doon na ang unang beses na nag-yosi ako, hindi ko makalimutan yung moment na yun. Hindi ko na maalala yung date, pero third year high school. Pumasok ako sa school, nakalimutan ko na PE pala namin. So, wala akong PE uniform. So, hindi ako pwedeng pumasok. Tapos nakita ko nakasalubong ko yung dalawa kong tropa na at that time na mas malaki sa akin. Kasi ang lalaki nila. Dalawang tropa. Tapos, kasi sobrang liit ko nung high school. Siguro mga 5'4 lang ako nung high school. 5'3. Ang liit ko nung high school. So, nakasalubong ko sa kanila, sila, tapos tinanong nila ako, wala ka ding PE uniform? Sabi, wala Tapos sabi niya sa akin, sige, sama ka na lang sa amin. Hindi ka rin naman makakapasok So sabi, para sa akin, hindi naman cutting yun. Kasi hindi ako makakapasok talaga, wala akong PE uniform Sa bahay namin kasi medyo malayo sa school. So, uwi kami ngayon, nagpunta kami sa sabi nung dalawa sa akin, punta tayo dun sa tambayan namin. Okay, punta tayo dun sa tambayan namin. Hindi pa ako nakakapunta doon. So, punta kami dun sa tambayan. Tapos pagdating namin dun sa tambayan nila, no, na naging tambayan namin, sabi sa akin ng dalawa, libre mo naman kami ng yosi. Sabi ko, sige, libre ko kayo. Maliit na bagay, no? Panganyaman ko ng mga time na yun. Mura lang kasing yosi ng mga time na yun, 2011. No? 2 pesos lang yata ang Marlboro that time. Magkano na ba ngayon? Di ko na alam. Wala akong idea. 5 piso na yata. Magkano na ba ngayon? 2 pesos lang nung mga time na yun Tapos ang yosi pa nun ang niyoyosi pa nila nun is Marlboro Green. Meron pa ba niyan? Di ba sikat ay yung dilaw, tsaka pula, tsaka black. So ako, yun, sabi nila, sige, 5 piso, binigyan ko 5 piso. So kasi alam ko, dos yung yosi. So dalawa sila, 2 pesos, 4, di tig-isa sila. Ngayon, nung pumunta na kami, umupo na kami sa tambayan, pagpasok nila, 3 yung dala-dala niyang yosi, no? Nung isa kong tropa, 3. No? Tapos binigyan ako ng isa. Sabi ko, hindi ako nag-yosi, hindi ako marunong yan. Sabi niya, hindi, subukan mo lang, masarap yan. Alam na this. So doon ako natuto. Okay, doon ako natuto na mag-yosi. Sabi ko, tama nga, masarap naman talaga Diba? So doon na nagsimulang masira ang buhay ko. Nung high school. Pero yun yung power ng influence ng tao sa paligid natin, yung peer pressure. Kapag sinasabi kasi peer pressure, usually ang association natin is masama. Peer pressure yan, masama. Negative yung association natin. Pero sa totoo lang, meron namang positive na peer pressure. Babaliktarin mo lang yung mga taong kasama mo No, kaya nga 'di ba sabi ko double-edged sword, binabaliktad lang naman Kung yung mga kasama mong tao is mga patapon ng buhay, malamang patapon din ang buhay mo. So baliktarin mo. Yung mga kasama mo palagi is yung mga taong may pangarap sa buhay, mga taong masisipag, mga taong matitino, ganun ka din.
Kasi nababago yun subconsciously. Hindi dahil gusto mong maging belong sa kanila. Hindi, maliit na factor yun eh. Nababago ka talaga. Diba? Katulad nun, ngayon, nandito kayo sa lifestyle kayo, hindi na kayo starter. Marami sa inyo dito, more than 6 months na sa negosyo. Di ba pansinin mo, ang dami mong ginagawa dati na di mo na ginagawa ngayon. Di ba? Dati ang hilig mong manood ng telenovela, ngayon, minsan na lang. Di ba? Sino pa ba yung mga mahilig manood dyan ng mga telenovela? No? Yung iba sa inyo, hindi na talaga. No? Dati ang hilig mong manood ng balita. Ngayon, hindi ka na nanonood. Ayaw mo nang pakinggan kasi alam mo negative. Dati ang hilig mong sumama sa mga chismosa mong kaibigan. Ngayon, ayaw mo na. No? Kasi alam mo, walang kwenta yung pinag-uusapan nila. Okay? Natutunan mo na baka na pag tumatalikod ka, sigurado ikaw naman yung pinagchichismisan nila. Natutunan mo na hindi ka na talaga hindi talaga sila tunay na kaibigan. So ang dami mong ginagawa before na nabago. Isipin mo yan ha. And majority sa inyo online lang naman. Online lang naman tayo nagkikita-kita. Nabago ka. Isipin mo yan ha. Very powerful na. Online lang tayo nagkikita-kita pero nabago ka. What more pa pagkasama mo na. Diba? So medyo alanganin lang ngayon kasi dahil nga sa COVID, no? Dahil sa pandemic, so medyo alanganin. Pero in the future, mas grabe. Kung mapapansin nyo, talaga yung mga rumiresulta, kumikita, diba, sa mga leaders, yung mga nakakasama namin. Diba? Yung mga nakakasama talaga namin. Okay? Yun yung mapapansin. Kasi ano yan meron tinatawag tayo na law of vibration na ipapasa yan Even online lang, pero based on my experience, mas malakas siya pag talagang kasama mo sa personal. So, ngayon, paano kung ganun? Hindi mo naman kami makakasama, hindi mo makakasama yung mga successful na kilala mo dahil nga sa may restriction tayo Diba? So, anong kailangan mong gawin? Gawin mo yung kabaliktaran. Iwasan mo na lang yung mga hindi magagandang kasama. Kasi meron pa namang other sources of other ways para ma-expose ka sa success Hindi lang yung isang part yun isang powerful part yun na nakikisama ka sumasama ka physically, personally kasama mo yung mga successful na tao. Pero paano kung ganun? Hindi talaga pwede kasi nga ganun, may pandemic, ang hirap, di ba? So meron pa namang ibang ways. So yan, ituturo ko sa inyo later on. So isa na yung sa social media, no? Sa social media. So sumama kayo, makinig, makipag-usap ka dun sa mga successful or like-minded na tao. Okay, like-minded, successful or like-minded na tao. Iwasan mo yung mga taliwas na way ng pag-iisip sa'yo. O taliwas na way, halimbawa, yung mga taong naniniwala na pag pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap, iwasan mo yung mga ganong klase ng tao. Kung ganun ang paniniwala nila, sila na lang. Huwag nyo na kaming idamay, di ba? Gusto mo mamatay na mahirap, ikaw na lang. No? Huwag mo na kaming idamay. So iwasan mo yung mga ganong klase ng tao. Kasi nga, hindi mo kayang makisama pa sa ngayon Pero, yun naman ito yung power ng social media at saka ng internet. Nagagawa natin makapag-usap ng ganito. Kaya, ganun ka-powerful pag every week consistent kang uma-attend ng OGC kahit nakikinig ka lang. Yung iba dito sa inyo habang nagtatrabaho, sa mga OFWs natin, nakikinig lang habang nagwo-work. So okay na yun, sapat na yun. Kasi di ba sabi ko vision and hearing dun sa dalawang senses natin. Yun yung madalas na pinakang pinapasukan ng program ng utak natin. Okay? So sa social media example, i-unfollow nyo yung mga negative na tao kahit kamag-anak mo pa yan. I-unfollow mo yan. Huwag naman block nung kamag-anak mo yan no? Or mga kaibigan mo, unfollow lang para hindi mo sila makita sa wall mo. I-unfollow mo sila. Kasi mismo ginagawa ko yun Kasi meron ako mga kamag-anak na puro negative yung mga mahal ko sila, nire-respeto ko sila. Hindi nakakatulong sa akin yung mga pinopost nila So ina-unfollow ko. Diba? Hindi naman nila alam. Hindi ko naman kailangan sabihin. Hindi ko naman sila pini-PM insan unfollow muna kita, napaka-negative mo na tao. Hindi mo naman kailangan gawin 'yun. Unfollow mo na lang. Okay? Tapos kapag hindi ko kilala yung mga nakikita ko sa social media, ina-unfriend ko. Hindi ko naman kayo kilala Tapos negative nakikita ko. Di ba? So, 'yun. So far, madami man natututunan? Marami ba natututunan so far? Yes, coach, marami. Alright. So yun, unfollow mo. Tapos, ganun ulit. Inverse mo naman ngayon. Di ba? Inverse mo naman ngayon. I-follow mo yung mga positive na nakakatulong sa'yo. So, ito yung top 3 na fina-follow ko. Si Gary Vaynerchuk. Ewan ko, kilala niyo ba yun? Sino nakakilala kay Gary Vaynerchuk? Gary V. Hindi yung Gary V ng Pinas na sumasayaw ha. Gary Vaynerchuk. Okay, ibang Gary V to. Okay, so yan fina-follow ko ever since I think 2017. 2017 pa lang nag-follow ako sa kanya, si Chingitan. Di ba?
nakakolab ko na last time, di ba? Na-feature ako sa kanya, hindi ko na-expect yun. Pero alam niyo ba, isa yun sa mga vision ko. Nagsisimula pa lang ako, way back 2013 pa kasi ako nagpo-follow sa kanya or 2014. Way back ganong time. So imagine mo yun, gano'n nakatagal. Tapos 2015 kami unang nag-meet. No? Meron kaming picture na una kami nag-meet. Tapos ever since that time, ang binivision ko, sabi ko, someday magiging ganon din ako. Magiging speaker din ako. Di ba? Magiging successful din ako. Mag-inspire din ako ng maraming tao. Di ba? Yung dating iniidolo ko lang, naka-collaborate ko. Hindi naman imposible. Posible naman lahat ng yan eh. Actually, naka-ano sila sa ano ko sa hindi ko pa yata naituro sa inyo audacious goal. Ewan ko kung naituro ko na o hindi pa. Pero nakalista yan sa mga taong inimit ko. Isa si Searching Kitan doon. Pero matagal ko na na-cross eh. Na-meet ko na siya 2015. Ang dami ko pang tao na nakalista na gusto kong ma-meet sa personal. So yun, si Gary Vaynerchuk, isa yan. 2017, nagsimula ako mag-follow sa kanya. Talagang, kasi nagustuhan ko siya dahil real talk. Real talk siya magsalita eh. No? Even though masasaktan ka, wala siyang pakialam. Kasi ang gusto niya magbago ka nga. Tama talaga siya eh. Sabi niya, meron siyang isang video na ang sinabi niya doon, ang gusto ko, panoorin niyo ako na ilang beses, tapos hindi niyo na ulit ako panoorin. Kasi humahataw ka na, tumatrabaho ka na. Ginawa ko yun, nangyari yun. Ang tagal kong hindi nanood sa kanya, kailan ko na lang ulit siya pinanood. Hindi ko na maalala. Sa TikTok ko na lang nga siya napapanood ngayon eh. Sa TikTok ko na siya, kasi nakafollow ako sa kanya sa TikTok. Doon ko siya madalas mapanood. So nare-remind ako sa mga sinasabi niya. So real to, kaya gustong-gusto ko yan. Si Patrick Bet David. Hindi siya masyadong sikat sa social media, pero sa YouTube siya eh. Sa YouTube siya masikat. Okay, kasi entrepreneur, ito ganun din same din ng mindset. No, hindi wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Sasabihin niya kung ano yung totoo. No, sa ano naman, ayun, Valuetainment. Okay, Valuetainment si Patrick Bet David. Nag-follow ako sa kanya I think 2016. 2016 ako or 2015, ganyan ako nagsimula mag-follow sa kanya. Ito naman, pagdating naman sa network marketing. Okay, network marketing naman talaga na niche. Si Ray Higdon. Okay, Ray Higdon. R-A-Y. Higdon. H-I-G-D-O-N. So, yan yung fina-follow ko sa ano. Kasi pare-pare sila na halos ng personality. Ganun din. Wala silang pakialam sa nararamdaman. And para sa akin, siguro yung mga successful na tao, hindi naman lahat, pero marami akong kilalang successful na tao, wala silang pakialam talaga sa nararamdaman mo. Sasabihin sa nila sa'yo kung ano yung totoo na alam nila makakatulong sa'yo. Yun yung gusto ko na personality. Pero may mga tao kasi na ayaw nila ng ganun. So, yun. Pero mayroong mga tao, iba, na nasasanay na lang sila sa ganun. Diba? Kayo, nasanay na lang kayo sa akin. Kahit nasasaktan kayo sa mga pinagsasabi ko, nasanay ka na lang eh. Ganun talaga eh. Kasi totoo naman eh. Totoo naman eh. Sabi ko nga, hindi naman, pag meron ka ng ginagawa na maganda, pupurihin ka namin dyan, wala kang na kailangan baguhin, ituloy mo na lang. Pero pag may ginagawa kang mali, yun yung pupunahin namin kasi kailangan mong baguhin. Pag hindi mo yung binabago, hindi rin naman magaganda yung buhay mo eh. Ikaw rin naman na mahihirapan eh. Diba? So yan. So expose mo yung sarili mo sa success. Expose meaning, palagi mo nakikita, palagi mo naririnig. So ini-expose mo yung sarili mo sa ano. Since aware ka na, no, ngayon, isipin mo ng maigi, saan ka madalas na-expose? Sa negativity ba o sa positivity? Saan ka madalas na-expose? Diba? Yung sa mga bagay na makakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung success o dun sa hindi? Dun sa magiging madrama ka, dun sa mga, di ba, na mag-iisip ka ng kung ano-ano negative, saan ka na-expose ngayon? Okay? So kaya mo nang kontrolin yung kaya mong kontrolin yung mga nasa paligid mo eh na na expose. Hindi directly kontrolin yung mga tao or sitwasyon, hindi. I mean, kaya mong kontrolin kung saan ka na-expose. 'Di ba? Kung may mga negative kang kaibigan, bawasan mo muna yung time mo sa kanila hanggang sa talagang ano na lang, kung halimbawa ngayon everyday gawin mo once a week. Tapos later on once a month, later on once every 6 months, then later on once a year. Then later on once every 3 years na, 'di ba? Kasi mapapalitan 'yan, 'di ba? Pinag-usapan natin sa last lesson, yung may marami sa mga kaibigan mo, mga tinuturing mong kaibigan. Okay? Kaibigan. Mga tinuturing mo, mapapalitan 'yan. Lalo-lalo na kung hindi kayo parehas ng daan na tinatahak. Lalo-lalo na kung hindi kayo parehas na nag-i-aim para maging successful. Magtataliwas talaga kayo. So hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng ipilit yung emosyon mo na hindi okay lang kahit magkaibigan kami pero magiging successful ako. Hindi mangyayari yan. Hangga't paulit-ulit mong ine-expose, lalong-lalo na kung negative siya, kung taliwas yung mga iniisip niya, pang mahirap yung iniisip niya, tapos palagi mong kasama at naririnig, kahit sa
Kahit aware ka na, ngayon ito yung malupit. Kahit naiintindihan mo na tong sinasabi ko, pero hindi mo naman ginagawa yung pag-iwas sa kanila, wala rin, mahihirapan ka din. Hindi mo rin mare-reprogram ang isipan mo. 'Di ba? Paano nga ba, babalikan natin yung lesson na tatanungin ko kayo. 'Di ba dalawang parts ng mind? Conscious and subconscious. Si thinking at si emotional. 'Di ba? Si thinking at si emotional. Alin ang napoprogram dun sa dalawa? Si thinking ba o si emotional? Alin yung napoprogram dun sa dalawa? Thinking or emotional? Emotional, di ba? Emotional, di ba? So pagdating sa relationship, sa kaibigan, ano yung gumagana? Thinking o emotional? Ano yung pinaiiral? Pagdating sa pamilya, sa kaibigan, di ba? Thinking o emotional? From the word relationship itself. Ano yung pinaiiral sa relationship? Typical na pinaiiral sa relationship. Thinking or emotional? Puro emotional. Puro emotional yan lahat. So, ibig sabihin, every time nakasama mo yung negative mong kaibigan, negative mong kamag-anak, no? Napoprogram ka na napoprogram kasi emotion yung involved. Pagkasama mo sila, kahit aware ka pa. Diba? Kasi parang ganito yan eh. Gusto mong maiwasan yung tentasyon. Halimbawa, addict kang mag-ML. Meron pa sa inyong addict mag-ML dito? Wala namang aamin. Bahala kayo sa buhay. No? Halimbawa, addict kang mag-ML. Tapos gusto mong, alam mo na kailangan mo nang itigil yan kasi hindi nakakatulong sa'yo, nasasayang yung oras mo. No? Mas lalo ka napapalayo. Pero, ang ginagawa mo, hindi mo naman ina-uninstall. Nakikita mo pa palagi. No? Nasa homepage pa ng ano mo, ng cellphone mo. Pagbukas mo ng unlock mo ng cellphone mo, yun agad ang makikita mo. Sa tingin mo, madali kang magbabago? Madali mo bang matatanggal yun? So parang ganun din. Same with your friends, your toxic friends, toxic relatives, ganun din. Gusto mo magbago yung isipan mo, way na pag-iisip mo, pero palagi kang sumasama sa kanila. Palagi mo silang kausap. Palagi mo silang kakwentuhan. Sa tingin mo, magbabago ka? Hindi. Hindi ko sinasabi na itakwil mo na sila at kalimutan. Hindi yon. Bawasan mo lang yung oras mo sa kanila. Bawasan mo lang. Hanggat maaari, wag mo namang araw-arawin. Siguro once a week pwede na. Diba? Like mga family gathering, ganyan. Kailangan talaga yun. Pero bawasan mo. Mas mag-focus ka dito sa ginagawa mo.